Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para ipatuloy natin ang ating pagbibigay linaw sa talata. Umabot na tayo sa surah Muhammad 47, surah 47, verse 15. Katulad sa sinabi ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamarin laddatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa magfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, ang kahintulad ng paraiso na yaong ipinangako sa mga matakutin, na kung saan meron doong mga ilog mula sa tubig na hindi nagbabago at mga ilog mula sa gatas na hindi nagbabago ang lasa at mga ilog mula sa alak na masarap sa mga manginginom at mga ilog na mula sa pulot-pukyutan at mapasa kanila roon ang lahat ng mga prutas at pagpapatawad mula sa kanilang Panginoon. Gayon din ang sinumang mananatili nang walang hanggang sa apoy at painumin ng kumukulong tubig, kaya't maputol ang kanilang mga bituka. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito po ay pangako. Merong pangako si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matakutin. At ang mga merong takwa, mga matakutin, mga kapatid, ay mga taong naniniwala sa kabilang buhay, mga taong gumagawa ng mga mabuti, mga taong lumalayo sa mga kasamaan, at mga taong nagtitiis sa kanilang mga kapalaran. Yun po ay mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaghahandaan talaga nila ang araw na yaon, kasi dito sa mundo, kung wala kang hinahangad, mga kapatid, kung walang layunin ang buhay mo, ay mapawara ka talaga, mapunta ka talaga sa kawalan. Ngunit dahil sa takot, mga kapatid, yun ang tumutulak sa atin sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga alam natin na merong kabuluhan ang ating buhay. Meron tayong Diyos na sinasamba, na meron tayong kinakatakutan na Panginoon. Dahil doon, mga kapatid, ang mabuting gawa ay may talagang merong pabuya. Ang pabuya ng Allah, yun ang kanyang pangakong paraiso. Allahu Akbar. May paraiso tayong hinahangad, mga kapatid. Ano meron doon? Meron doong ilog. Allahu Akbar. Ang ilog na yun ay napakaganda ng ilog, mga kapatid, na ireregalo talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo, merong hadith si Prophet Muhammad sallallahu, mga kapatid, na saan galing ang ilog na yun? Ito kagandahan sa pag-aaral, mga kapatid, sa mga hadith. Lalo nating makukuha ang mga diwa ng ating banal na Quran. Lubos nating nauunawaan at napipicture out talaga natin kung saan ang mga ilog na yun. Katulad sa hadith dito, an Hakim bin Muawiyah Abi Jahs an abihi qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul fil jannati bahrul labani wa bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul bakhamri
thumma tashakkakul anharu minha ba'dahu. Sa hadith na ayon kay Hakim na anak ni Muawiyah na si Abu Jahas, na inuulat na ang kanyang ama radiyallahu anhu na narinig niya ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sa paraiso ay merong dagat ng gatas. Tingnan nyo, dagat ng gatas. Meron palang karagatan doon. Dagat ng tubig, dagat ng pulot-pukyutan, at dagat ng alak, at pagkatapos ay tubig. Pagkatapos ay lalabas mula roon ang mga ilog, matapos nito isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Doon pala nang gagaling, mga kapatid, ang mga ilog. Doon pala meron talagang malaking karagatan doon sa paraiso. Allahu Akbar. Kasi ito, hindi katulad dito sa mundo na ang dagat dapat mula sa mga ilog. At ang dagat, siyempre, mag-evaporate yun. Pero doon sa paraiso, iba. Ang pinagmulan ng mga ilog ay karagatan. Na ang karagatan din may 4, mga kapatid. Tingnan nyo, ang hadith na ito galing kay Ahmad at itinama ni Albani. Ibig sabihin, sahih na hadith na ito. Kaya sa pag-aaral, mga kapatid, sa Islam, maging malawak ang iyong pag-unawa saan galing ang dagat na yun. Saan galing mga ilog na yun. At meron ding hadith, mga kapatid. Si Prophet mismo sabi niya, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ urahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjarul anharul jannah. Dito sabi sa hadith na sabi ng Prophet sallam, kapag humiling kayo kay Allah, hilingin ninyo ang Firdaus, sapagkat ito ang pinakagitna ng paraiso at pinakamataas na paraiso. At ipinakita ito sa akin. Ito ay nasa taas ng trono ng mahabaging Allah. At mula rito, bumubukal, lumalabas ang mga ilog ng paraiso. Ibig sabihin pala, mga kapatid, nandoon ang sa trono ng Allah. Sa baba niya, yun ang karagatan na tinutukoy doon. Allahu Akbar. Madugtong-dugtong mo talagang kwento eh. Kasi alam naman natin, ang trono ng Allah nasa taas ng tubig. Ang tubig na yung tinutukoy doon, karagatan, katulad sa hadith, na naging pagkatapos yung naging 4 na ilog, kasi 4 din na dagat doon sa paraiso. Kaya mga hadith na ito, Sahih Muslim nga ito eh. Hadith na ito, kanina sa una, hadith ni Ahmad. Kaya kung babasahin mo ulit ang surah Muhammad, mga kapatid, na ang tubig doon ay merong tubig tabang. At ilog na mula sa gatas na hindi nagbabago ang kanyang lasa. Kaya, madagdagan talagang kaalaman natin na meron palang karagatan doon na sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo, alak nga eh. Merong ilog ng alak na ipapainom ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagpakabanal dito sa mundo. Kapag ikaw nagpakabanal, kapatid, bigyan ka ng pabuya ng Allah. Kasi nga, hindi ka uminom ng alak eh. Sabihin naman ng mga hindi Muslim, kayo mga Muslim kayo, mga mahalay talaga kayo at mga mangingino, mga makasalanan. Kasi nga, kahit doon sa paraiso, may mga babae kayo doon at may mga alak pa. Mga makasalanan kayo sa laman, subhanallah. Hindi ganun. Kasi dito sa mundo, nagpakabanal ka eh. Yun ang ating katwiran doon. Nagpakabanal ka, kaya gagantimpalaan ka ng Allah. Nang ganun. Hindi katulad sa sa pagbabasa sa Biblia, mga kapatid. Alam nyo, gantimpala doon sa paraiso.
maging anghel ka lang, tapos mag-aawit-awit ka doon, subhanallah. Tapos bibigyan ka ng maraming mga pera, kayamanan. Pero ikaw na mag-isa, ibig sabihin napaka-boring na buhay. Hindi katulad sa dinidescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga alak doon na nagiging masarap para sa mga manginginom. Kasi nagpakabanal ka dito. At ang alak doon sa paraiso, mga kapatid, ay hindi ka magsisisi. Hindi katulad dito na iinom ka sa sakit ang ulo mo. Tapos magsising-sisi ka na sana hindi na ako iinom ulit ng alak. Pero doon, hindi. Hindi ka magsisisi kasi hindi sasakit ang ulo mo. At bibigyan ka rin ng pulot-pukyutan. Allahu Akbar, honey. Paiba-ibang mga regalo ng Allah. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.